Pakainin mo ako at gagalingin ko ang iyong asawa. Pagalingin siya, imposible iyon. Tingnan mo at makikita mo. Nararamdaman kong may nagbabago. Hindi maari. Bumangon siya, ngayon, ang aking pagkain. Pakainin mo ako at gagalingin ko ang iyong asawa. Hindi naniwala ang milyonaryo. Hanggang sa nangyari ang imposible. Ang imposibleng pangako. Alisin ninyo ang pulubi na iyan sa aking restaurant bago pa niya sirain ang aking gana sa pagkain. Ang boses ng lalaking nakabarong ginto ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga mesa tulad ng hagupit ng latigo at lahat ng kumakain sa ginintuang palasyo ay sabay-sabay na lumingon. Huminto ang paktingting naman fa baso ang kristal. Ang matinidor ay nanatiling nakasabit sa ere at sa gitna ngang pinakamahal na salon sa buong Maynila, sa ilalim ngang chandelier na mas mahal pa kaysa isang bahay. Isang matanda at maruming lalaki ang nanatili, may bitbit na malaking itim na sako ng basura sa balikat na literal na naglalaman ng lahat ng mayroon siya sa mundo. Anselmo ang pangalan niya, mayroon siyang kulay abong at gusot na balbas, mahabang buhok na bumagsak sa kanyang mata, at balat na kinalyong libu-libong gabi sa lansangan. Basag ang kanyang mga sapatos, ang kanyang Amerikana, na dating elegante, ay isa ng basahan ng matagpi at butas. Amoy kalsada siya, amoy lamig, amoy lumang gutom, at gayunpaman, hindi siya yumuko, hindi nanginig, hindi tumakas. "Excuse me, Gino," sabing manager na lumapit kasama ang dalawang security guard. "Pribadong establishmento po ito. Pakiusap po, umalis na po kayo ng maayos." "Hindi ako alis," sahot ni Anselmo na may makas pang ngunit matatak na boses. "Hindi, hanggat hindi ko nakakausap ang may-ari ng bahay na ito." Ang lalaking nakaupo sa mesa na iyon sa tabi ng babaeng nakaupo sa wheelchair. Lahat ay lumingon sa pinaka-eksklusibong sulok ng restauran, ang nakaharap sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame. Dun, sa isang malinis na puting mantel, kumakain si Don Mateo Reyes at ang kanyang asawang si Renata. Si Don Mateo ay isa sa pinakamayaman sa bansa, may-ari ng mga hotel, bangko, at kalahati ng sentro ng Maynila. Nakasuot siya ng asul na barong Tagalog na tinahi, isang relos na kumikinang tulad ng isang maliit na araw, at isang ekspresyon ng pagkadismaya. Si Renata, sa kabilang banda, ay parang isang patay na anghel, maganda, maputla, nakabalot sampo dan apalot sa isang kulay krema na damit, may perlas sa tainga at isang kumot sa kanyang binti na hindi na gumagana. Dahan-dahang pinunasan ni Don Mateo ang kanyang bibig gamit ang napkin at umungol ng tuyong tawa. "Ako," sabi niya, na parang ang ideya mismo ay nakakadiri sa kanya. "At ano naman ang kailangan sa akin ng isang pulubi na natutulog sa mga karton?" Humagbang si Anselmo. Hinawakan siya nga gwardiya sa braso, ngunit hindi siya lumaban. Itinaas lamang niya ang kanyang boses upang marinig ng buong salon. Bawat isa sa 50 eleganteng tao na nakatingin sa kanya sa pagitan ng pagkutya at paggamak. "Gusto ko pong magbigay ng alok, Don Mateo," sabi niya, "isang alok na walang sinumang doktor sa mundo ang nangahas na ibigay sa inyo. Pakainin niyo ako, iyon lang, isang linggo ngang mainit na pagkain." At bilang kapalit, huminga siya ngang malalim. "Ako ang magpapagaling sa inyong asawa. Ako ang magpapalakat muli kay Renata." Ang sumunod na katahimikan ay napakalalim na narinig ang patak ng isang pandekorasyon na fountain sa pasukan, at pagkatapos ay sumambulat ang tawanan. Una, tumawa ang isang kalbong lalaki sa kabilang mesa, dumura ang alak. Pagkatapos ay tumawa ang kasama niya, isang babay na may diamanteng kwintas na tinatakpan ang bibig ng dalawang daliri. Pagkatapos ay tumawa ang isa at isa pa, hanggang sa ang buong ginintuang palasyo ay naging isang malupit na tawanan na umaling-awngaw sa mga dingding ng marmol. Lihim na tumatawa ang mga waiter, tumatawa ang manager, tumatawa si Don Mateo Reyes na nakasandal sa kanyang upuan, tinatapik ang mesa gamit ang palat ng kanyang kamay. Ito ang pinaka-nakakatawa na nakita ko sa loob na maraming taon. Bulalas ng milyonaryo na pinupunasan ang luha ng tawa. "Ikaw, isang mabahong pulubi na wala man lang buo na sapatos, ang magpapagaling sa aking asawa. Alam mo ba kung gaano karami ang nagastos ko sa pinakamahuhusay na espesyalista sa Makati, sa St. Luke's, sa ibang bansa? Milyon-milyong piso sa pinakamagaling na doktor sa planeta, at lahat sila, walang pagbubukod, sinabi sa akin ang parehong bagay. Na hinding-hindi na muling makakalakat si Renata, kailanman. At ikaw, isang daga sa imburnal, ang mangangako ng milagro kapalit ng isang mangkok ng sabaw?" Hindi natinag si Anselmo. Tiniis niya ang kahihiyan ng may kakaibang dignidad.
halos hindi matiis, na parang bawat tawanan ay dumulas sa kanya nang hindi siya tinatamaan. Mayroon sa kanyang tindig na hindi akma sa kanyang nabasahan. Ang tuwid na likod, nakataas ang baba, hindi gumagalaw ang makamay. Ang makamay, lalo na, ay makamay nga isang lalaking hindi nanginginig, mahaba at matatag na makamay na tila naalala ang isang sinaunang propesyon. Isang propesyon ng katumpakan at ng buhay o kamatayan. Isang matandang waiter na may puting buhok na nagtatrabaho na ng 30 taon sa salon na iyon ang nagmasid sa kanya mula sa isang sulok at nakaramdam ng kilabot. Mang Nestor ang pangalan niya at sa lahat ng kanyang taon, hindi pa niya nakita ang isang mahirap na tumingin sa isang mayaman sa ganong paraan. Pantay, walang takot at walang samangang loop. Nakamali ang pinakamahuhusay na espesyalista sa mundo, Don Mateo. Sabi niya ng mahina ngunit malinaw, at sasabihin ko sa inyo kung ano mismo ang pagkakamali, dahil may mga pagkakamali na ginagawa, dahil sa kamangmangan at ang iba ay sadyang ginagawa. Tama na, sigaw ng milyonaryo na sawang-sawa. Mga guwardiya, itapon ninyo siya sa kalsada, at kung magpumilit siyang bumalik dito, tawagan ang pulisya. Hayaan siyang mabulok sa lamig kung saan siya nararapat. Sinimulan siyang kalatkarin ng mga guwardiya palabas. Nahulog ang itim na sako sa kanyang balikat at pumutok sa marmol na sahig. Ikinalat ang kanyang kaunting gamit sa harap ng lahat. Isang basag na kumot, isang walang laman na lata, isang pares ng lumang libro na nakatali sa PC at nakakagulat. Isang kinakalawang na stetoskop. Walang nakapansin, walang sinuman, maliban kay Renata, ang babaeng nakaupo sa wheelchair na hindi nagsalita ng isang salita sa buong eksena. Bumukas ang mamata. Isang bagay sa stetoskop na iyon, isang bagay sa paraan ng pagsasalita ang matanda sa imposibleng katiyakan ng kanyang boses ang bumalisa sa kanyang dibdib. Teka, bulalas ni Renata at ang kanyang boses, bagaman mahina, ay humiwa sa hangin na parang kutsilyo. Bitawan ninyo siya, huminto ang mga guwardiya. Sumimangot si Don Mateo. Renata, Diyos ko, huwag kang sumama sa laro nito. Hayaan mo siyang magsalita, Max. Get niya. At mayroong ningas sa kanyang nga mata na hindi nakita ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Pag-asa, isang walang kabuluhang pag-asa, mapanganib, masakit, ngunit pag-asa sa huli. Gusto kong marinig ang sasabihin niya. Kinuyom ng milyonaryo ang kanyang panga. Ang buong restauran ay nakamasid. Kung papayagan niya, magmumukha siyang katawa-tawa sa harap ng mga piling tao sa lipunan. Ngunit kung tatanggi siya sa harap ng kanyang may sakit na asawa, sa harap ng babaeng 3 taon nang nakatali sa silyang iyon, magmumukha rin siyang halimaw. Mayroon kang 30 segundo. Dumura si Don Mateo, idinin ang kanyang mga mata sa matanda. 30 segundo bago, kasi pa impalabas. Magsalita. Dahan-dahang pinakawalan ni Anselmo ang kanyang sarili sa maguwardiya. Inayos ang kanyang basa na Amerikana na parang isang Pinong Amerikana at lumapit sa mesa. Yumuko siya sa harap ni Renata. Tiningnan niya ito sa mata. Hindi tulad ng isang pulubi na tumitingin sa isang ginang, kundi tulad ng isang doktor na tumitingin sa isang pasyente ng may atensyon, may lambing, may kaalaman na nakakapangilabot. Binibining Reyes, sabi ni Anselmo, hindi kayo nagkaroon ng anumang pinsala sa gulugod. Ang sinabi sa inyo ay kasinungalingan. Nawala ng hininga si Renata. Ano? Ano ang sinasabi niyo? Hindi gumagana ang kanyang mabinti. Ngunit hindi dahil sa sirang ugat. Itinuro ni Anselmo ng ningini na daliri ang makamay ng babae. Tingnan niyo ang inyong makuko, ang mala-asul na kulay sa bas. Tingnan niyo ang pamamaga sa inyong bukong-bukong na lumilitaw at nawawala depende sa oras. At sabihin niyo sa akin, bini-bini, hindi ba tuwing umaga pagising ninyo ay nakakaramdam kayong lasang metal sa inyong bibig? At ang magamot na ibinibigay sa inyong ang inyong doktor, sa halip na pagbutihin kayo, ay unti-unting nagpapahina sa inyo buwan-buwan. Naulog ang tinidor ni Don Mateo sa plato na may tunog. Dinalo ni Renata ang nangingini na kamay sa kanyang malabi. Ang lasang metal, ang nararamdaman niya tuwing umaga sa loob ng 3 taon, ang hindi niya kailanman nabanggit sa sinuman, kahit sa doktor, dahil akala niya ay baliw siya. Paano niyo nalaman iyon? Bulong niya, putla tulad ng mantel. Dahan-dahang tumuwid si Anselmo. Nilakat niya ang buong salon kung saan wala nang tumatawa. Kung saan ang mamayayaman ay nakatingin na sa kanya ng may halong takot at pahanga. At pagkatapos ay muli niyang idiniin ang kanyang nga mata kay Don Mateo Reyes. Alam ko, sabi nga matanda. Dahil ang inyong asawa ay hindi may sakit, Don Mateo. Ang inyong asawa ay unti-unting nilalason.
Ang katahimikan ay naging bato. Pero bago iyon, dagdag ni Anselmo, at sa unang pagkakataon ang kanyang mamata ay kumislap na parang may ngiti. Kailangan niyo akong pakainin, dahil ang isang lalaking gutom ay hindi kayang iligtas ang buhay ng sinuman, kahit ang sarili niya. At habang pinagmamasdan siya ni Don Mateo, paralisado sa pagitan ng galit at isang bago at hindi kilalang takot, walang sinuman sa ginintuang palasyo ang nakapansin na sa isang hiwalay na mesa sa dulo, isang lalaking nakabarong elegante at may magintong singsing ang huminto sa pahinga. Ito si Dr. Octavio Salazar, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya Reyes, at kakaputla lang niya, sino ang lalaking may sako? Ang salita ay nanatiling nakalutang sa hangin ng ginintuang palasyo, tulad ng kutsilyong inihagis sa kisame. Nilalason, iyan ay paninirang puri. Ang boses ay nakmula sa likod ng salon. Biglang tumayo si Dr. Octavio Salazar mula sa kanyang mesa. Natumba ang isang baso ng red wine na tumapon sa mantel tulad ng mansa ng dugo. Don Mateo, huwag ninyong hayaan ang pulubi na ito na sirain ang aking buong buhay na trabaho. Ako ang nagalaga sa inyong asawa sa loob ng 3 taon. 3 taon na ibinigay ko ang pinakamahusay na gamot. At ngayon, isang baliw mula sa lansangan ang magsasabi na nilalason ko siya. Si Salazar ay isang eleganteng lalaki na nasa 50 anyos. May mayos na buhok at isang gintong singsing sa bawat kamay. Lumakat siya patungo sa mesa ng Reyes ng may matatag na hakbang, ngunit ang sinumang nakakakilala sa kanya ng husto ay mapapansin na may mga butil ngang pawis sa kanyang no at ang kanyang profesional na ngiti ay bahagyang nanginginig sa isang sulok. Tiningnan siya ni Anselmo at isang sandali lamang, may nangyari sa pagitan ng dalawang lalaki. Isang pakilala na parang nakita na sila dati sa ibang buhay, sa ibang mundo. Hindi ko sinabi na kayo ang naglalason, Doktor, sagot ni Anselmo nang may nakakatakot na kalmado. Sinabi ko na ang ginangay nilalason. Kayo ang nagpatama sa inyong sarili. Ang buong salon ay nakpigil ng hininga. Bumukas ang bibig ni Salazar, isinara ito, at lumingon kay Don Mateo nang may nagagalit na ekspresyon. Papayagan ninyo ba ito, Don Mateo? Hahayaan niyo ba ang isang pulubi na insultuhin ako sa publiko? Hindi agad sumagot si Don Mateo Reyes. Nakatingin siya ng diretso sa matanda. Siya ay isang lalaking sanay magbasa ne medya tao. Nakagawa siya ngang isang imperyo sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kasinungalingan sa mga boardroom, pagamoy ngang takot sa kanyang mga karibal, pagalam kung kailan may nagpapanggap at gaano man kasigaw ang kanyang rason na ang pulubi na iyon ay isang bali o isang manloloko, mayroong isang bagay sa kanyang mamata, isang katiyakan na walang lamat na bumabagabag sa kanya hanggang sa buto. Renata, sabi niya sa wakas, nang hindi inaalis ang tingin kay Anselmo, totoo ba ang tungkol sa lasang metal? Yumuko ang kanyang asawa. Hinikpitan ang kumot sa kanyang mabinti na hindi gumagalaw. Oo Max, bulong niya. Tuwing umaga, sa lubengge mahabang panahon. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo dahil akala ko ay imahinasyon ko lang. Naramdaman nege milyonaryo na gumagalaw. Ang marmol na sahig sa ilalim nege kanyang magapa. 3 taon. 3 taon nege maga doktor, paglalakbay. Nagastos na yaman. At walang sinuman, ni ang espesyalista mula sa ibang bansa ni ang neurologist mula sa Makati, ang nagtanong sa kanyang asawa ang isang simpleng bagay tulad ng, ano ang lasa ng kanyang bibig tuwing umaga? Tanging ang lalaking iyon mula sa kalye, sa loob ng 30 segundo, ang nakatama sa isang bagay na hindi nakita ng sinumang eksperto sa loob ng 3 taon. Sige, sabi ni Don Mateo, nang dahan-dahan, at ang salita ay nahirapan sa kanya na parang may binubunot na ngipin. Sige, matanda, kakain ka. Hindi dahil naniniwala ako sa kahit isang salita ngayong kabaliwan, kundi dahil humihingi ang aking asawa, at dahil gusto kong makita ang iyong mukha kapag napatunayan na ikaw ay isang impostor. Lalo pang pumutla si Salazar. Don Mateo, pakiusap, mag-isip kayo. Umupo ka, doktor, pinutolong milyonaryo. At ikaw, matanda, umupo ka rin. Kakain kang hapunan, at bukas, kapag walang nangyaring milagro, ibibigay kita sa pulisya para sa paninirang puri. Makatarungan ba ang kasunduan? Tumango si Anselmo ng bahagya, halos magalang. Makatarungan sa akin. Si Mang Nestor, ang matandang waiter, ay nagmadaling maglapit, nag-aasilya, at nang umupo si Anselmo sa mesang iyon na may magasutlang mantel.
Naamoy kalye, sa gitna nagapabango nagamayayaman, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi siya sumugot sa pagkain na parang isang gutom na hayop. Maingat niyang binuksan ang napkin, inilagay ito sa kanyang matuhod, kinuha ang tamang kubyertos ang tinidor sa kaliwa, ang kutsilyo sa kanan, at dahan-dahang kumain ng may elegantiya ng isang taong pinalaki sa masasarap na kainan. Napansin ito ni Don Mateo, napansin ni Renata, at napansin ni Salazar mula sa kanyang upuan ng may kilabot. Ang lalaking iyon ay hindi laging pulubi. "Sino kayo?" tanong ni Renata ng mahina habang kinakain ng matanda ang isang piraso ng tupa. "Saan kayo nanggaling? Paano niyo nalaman ang lahat ng iyon tungkol sa medisina?" Ngumuya si Anselmo, lumunok. At sandali ay nawala ang kanyang mata sa isang lugar na napakalayo. "Mayroon akong dating pangalan noon pa," sabi niya. "Mayroon akong bahay na may hardin. Mayroon akong pangalan na binibikas ng mataw ng may pagalang. Mayroon akong makamay na nagligtas ng buhay." Huminto siya at isang araw nawala ang lahat. Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay inalis sa akin ng kalye ang tirahan, ngunit hindi nito inalis ang aking nalalaman. At ang alam ko binibini ay ang inyong katawan ay nagbibigay ng mga senyales na pinili ng inyong doktor na hindi pakinggan. "Bakit niyo sinabing pinili?" tanong ni Don Mateo na nakasimangot. "Dahil ang isang doktor na hindi nakikita ang malinaw ay isang masamang doktor," sagot ni Anselmo habang nakatingin kay Salazar. "Ngunit ang isang doktor na nakikita ang malinaw at itinatago ito, hindi na iyan doktor, ibang bagay na iyan." Idiniin ni Salazar ang kanyang kamay sa mesa. "Tama na, Don Mateo. Hinihiling ko na tigilan ng lalaking ito ang pahawak sa gamot ng inyong asawa. Kung pipigilan niya ang paggamot, hindi ako mananagot sa kahihinatnan." "Anong makahihinatnan?" tanong ni Don Mateo. Sa wakas ay pumasok sa silid, pagbalik ng sakit, kumbulsyon. "Maaring lumala ang inyong asawa kung titigil siya sa pag-inom ng gamot na iyan." Tiningnan ni Anselmo ang milyonaryo ng diretso sa mata. "Don Mateo, may imumungkahi ako. Ipagpaliban natin ang gamot na iyan sa loob ng 3 araw. 3 lang. Kung lumala ang inyong asawa, tama ang doktor. At ako mismo ang susuko sa pulisya bago matapos ang linggo. Ngunit kung sa kabilang banda ay gumaling ang inyong asawa, kailangan ninyong itanong sa inyong sarili kung bakit isang doktor ang nagbibigay sa inyong asawa ang gamot na nagpapahina sa kanya sa loob ng 3 taon sa halip na pagalingin siya. Ang katahimikan sa silid ay naging siksik tulad ng tingga. Tiningnan ni Don Mateo ang walang pangalan na bote sa kamay ni Salazar. Tiningnan niya ang kanyang asawa na tinitiknan siya ng may tahimik na pagsusumamo at gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat. "Ipagpaliban ang gamot," utos niya. 3 araw. "Gusto kong makita kung ano ang mangyayari." "Don Mateo," protest ni Salazar. "Ito ang aking huling salita, Octavio. 3 araw." Kinuyom na doktor ang kanyang mga labi hanggang sa maging isang puting linya. Inilagay ang bote sa kanyang maleta. Nilikpit ang kanyang gamit at umalis sa silid ng hindi nagpapaalam. Ngunit habang tumatawid sa pasilyo, malayo sa pandinig ng ospital, muli niyang inilabas ang kanyang telepono at dinial ang numerong walang pangalan. Nakita ngang matanda ang magamot. Bulong niya na nanginginig ang boses sa galit at takot. Sobrang dami ng alam niya. Kailangang agahan ang plano. "Hindi, wala akong pakialam sa peligro. Kung gumaling siya, babagsak ang lahat. Naintindihan mo? Lahat. 3 taon ng trabaho ang mawawala." Huminto siya at nakinig. "Sige, ngayong gabi, gawin nating mukhang aksidente ulit." Mula sa siwang ng pintongang serbisyo, nang hindi napapansin ng doktor, 2 matanda at mapagmatyak na mata ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Mang Nestor iyon at ang waiter na bumibilis ang tibok ng puso ay mabilis na lumabas upang hanapin ang tanging tao sa bahay na iyon na mapagkakatiwalaan niya. "Don Anselmo! Don Anselmo!" Hinihingal si Mang Nestor habang sumisiklap sa silid ng serbisyo. "Ang doktor." Narinig ko siyang kausap sa telepono. Sinabi niya na ngayong gabi gagawin niya ang isang bagay kay binibining Renata. Sinabi niya na gawin itong mukhang aksidente. Biglang tumayo si Anselmo mula sa kanyang higaan. Ang lahat ng kalmado sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang matinding determinasyon. "Kung gayon, wala nang oras na dapat sayangin," sabi ngang matanda habang tumatayo. "Mang Nestor, pakinggan mo ako ng mabuti. Walang matutulok ngayong gabi. Poprotektahan natin ang babaeng iyon kahit pa ikasawin natin
dahil kung may mangyari kay Renata Reyes, bumali ang kanyang boses sandali, hindi ko na kayang tiisin pa ulit. Tiningnan siya ni Mang Nestor nang hindi naiintindihan ang huling maasalita, ngunit hindi siya nangahas na magtanong. Ang unang tanda, natutulog ang mansyon, ngunit si Anselmo ay hindi. Nakaupo sa isang silya sa tabingang pinto ngang silid ni Renata, habang mahina ang hilik ni Mang Nestor sa pasilyo. Ang matanda ay nagbabantay sa dilim tulad ng isang sentinel. Sa bawat sandali, bahagya niyang binubuksan ang pinto at tinitiyak na tahimik ang pahinga ginang. Tinunok ng relo sa pasilyo ang 2 ng madaling araw, pagkatapos ay ang 3 at bandang 3:30. Nang tumahimik na rin ang makuliglik sa hardin, isang anino ang dumulas sa pasilyo, nakakapit sa dingding, may hawa na kumikinang na bagay. Ginugol ni Anselmo ang buong gabi na binabalikan sa kanyang isip ang kanyang nalalaman. Hindi ito kutob kundi katiyakan. Nakilala na niya ang 12 ng malalaki tulad ni Salazar sa kanyang mataon sa ospital. Malalaking may malinis na barong ngunit maruruming kaluluwa na natutong pumatay nang walang bakas. Tinatago ang krimen sa likod, ngamga teknikal na salita na walang sinuman ang nangahas na questionin. Alam niyang ang isang taong kinukulong ay laging umaatake sa gabi, kaya hindi siya natulog, kaya naghihintay siya. Hindi kumilos si Anselmo, naghintay siya. Hinayaan niyang lumapit ang anino sa pinto, naionat ang kamay patungo sa doorknob, na ilabas mula sa bulsa ang isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. At saka lamang, nang ang karayom ay ilang sentimetro na lamang mula sa kandado, biglang sinindihan ng matanda ang ilaw. Magandang gabi, Doktor. Nanatili si Dr. Octavio Salazar, nakulong sa bilog ng ilaw. Nanginginig ang hiringgilya sa kanyang kamay at gumuho ang mukha sa takot. Ako, tiningnan ko lang ang pasyente. Nautal siya, tungkulin ko ito bilang doktor. Alas 3:30 ng madaling araw, nang palihim, na may hiringgilya na hindi mo planong irehistro kahit saan. Dahan-dahang tumayo si Anselmo, at bagaman mas matanda at mas payat siya, napuno ng kanyang presensya ang pasilyo. Ibigay mo sa akin ang hiringgilya na iyan, doktor. Wala kang karapatan. Mang Nestor, sigaw ni Anselmo. Nagising ang waiter at nang makita ang eksena ay sumigaw siya na gumising sa kalahating ang bahay. Tulong! Ang doktor! Gustong patayin ng doktor ang ginang. Sa loob ng ilang segundo, isa-isang bumukas ang mga ilaw ng mansyon. Bumaba si Don Mateo sa hagdanan, nakabata, magulo ang buhok, ang puso ay nasa lalamunan. Dumating ang mga guwardiya at sa gitna ng pasilyo ay natagpuan si Dr. Salazar na nakakulong, may hawa na hiringgilya sa harap ng pinto ng silid ni Renata. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Don Mateo. Don Mateo, niloko lang akong baliw na matanda na ito, sigaw ni Salazar. Kagabi lang, binibigyan ko ang inyong asawa ang kanyang gamot sa gabi. Anong gamot? Kinagatan ni Anselmo ang hiringgilya mula sa kamay ni Salazar at itinaas ito sa ilaw. Sinuspinde niyo ang gamot sa utos ni Don Mateo ilang oras pa lang ang nakalipas. Kung gayon, ano ang ginagawa ninyo sa hating gabi? Nang palihim, na gustong turukan ng isang babaeng natutulog, ipadala natin ang likidong ito sa isang independenteng laboratorio ngayon mismo at hayaan nating sabihin ng agham ang katotohanan. Pumutla si Salazar. Sa isang sandali, hinanap ng kanyang mata ang labasan tulad ng isang hayop na nakakulong. Don Mateo, sabi niya, pinilit ang isang pekeng kalmado. Maniniwala ba kayo sa isang pulubi na pinulot sa kalye kaysa sa doktor na nag-alaga sa inyong pamilya sa loob ng 3 taon? Sige, ipadala ang hiringgilya sa laboratorio. Ngunit babalaan ko kayo, imbestigahan niyo rin ang tagapagligtas na ito. Tanungin niyo kung sino siya talaga. Tanungin niyo kung bakit ang isang lalaking nagsabing doktor siya ay natapos sa pagtulok sa basura. May mga sikreto sa kanyang nakaraan, Don Mateo, na makapagpapalamig sa inyong dugo. At sa banta na iyon na nakakalason na nakalutang sa hangin, kinuhan doktor ang kanyang maleta at hiniling na umalis. Si Don Mateo, nalilito, ay nagutos sa mga guwardiya na ihatid siya sa pinto at ilagay ang hiringgilya sa ilalim ng kandado. Ang natitirang gabi ay walang sinumang natulog, ngunit pagsapit ng umaga, may nangyari na nagtakip sa lahat ng anino. Ito ang ikatlong araw na walang compound na walang pangalan. Nagising si Renata at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi niya naramdaman ang lasang metal sa kanyang bibig. Bumangon siya sa kama na may kalinawan ng isip na nakalimutan niya, na may kulay sa pisngi, na may kumikinang namga mata. At nang pumasok si Anselmo upang tingnan siya at hilingin,
Tulad ng bawat umaga, nasubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa, naganap ang milagro. Ang malaking daliring kanyang kanang paa ay gumalaw, halos 1 milimetro, ngunit gumalaw. Naglabas si Renatang isang pigil na sigaw. Nawalan ng hininga si Anselmo at si Mang Nestor na nakatingin mula sa pinto ay lumuhod at nakrus. Muli, pakiusap ngang matanda na nanginginig ang boses sa emosyon. Subukan niyo ulit binibini. Ipinikit ni Renata ang kanyang mata. Inipon ang lahat ng kanyang kaluluwa sa paa na natutulog sa loob ng 3 taon at muli itong iginalaw. Sa pagkakataong ito, dalawang daliri na sumunod sa kanyang kalooban. Nararamdaman ko, bulong niya na basak ang boses sa pagkamangha. Anselmo, nararamdaman ko talaga. Nararamdaman ko ang haplos ng kumot sa talampakan ko. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin. 3 taon na ang nakalipas. Ang aking binti ay parang 2 patay na bato na nakakapit sa aking katawan. At ngayon ay muli silang naging akin. Iyan ay dahil sa simula pa ay sa inyo na ang maito. Binibini, sagot ng matanda. Pinupunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kinuha lang sila mula sa inyo at walang sinuman ang kukuha sa isang reyes kung ano ang sa kanya ng 2 beses. Hindi naintindihan ni Renata ang huling pangungusap, ngunit wala siyang oras upang magtanong dahil sa sobrang emosyon. Max! Sigaw niya na umiyak at tumatawa ng sabay. Don Mateo, halika. Gumagalaw ang mga daliri ko. Kaya kong igalaw ang mga daliri ko. Dumating ang milyonaryo na tumatakbo. At nang makita niya ang kanyang asawa, pagkatapos ng 3 taon sa wheelchair, na iginagalaw ang kanyang mga daliri sa paa sa kanyang sariling kaloban, ang taong bakal, ang magnate na hindi kailanman umiyak, ay lumuhod sa tabingang kama at umiyak na parang isang bata. Paano ito nangyari? Nautal siya sa pagitan ng luha. Hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Paano pagkatapos ng 3 taon? Posible ito. Sabi ni Anselmo na basa rin ang mga mata. Dahil ang tanging sirang bagay sa iyong asawa ay hindi ang gulugod, Don Mateo, kundi ang tiwala. Pinaniwala nila siya na tapos na siya upang huminto siya sa pakikipaglaban at habang sumusuko siya, pinananatili siyang tulog ng gamot na iyon. Ngayon, nang walang lason sa kanyang dugo, nagigising ang kanyang katawan, ngunit ito ay simula pa lamang. Bahagya pa lang nating nararating ang ibabaw. Sa loob ng ilang oras, puro kagalakan ang mansyon. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang anino ni Salazar. Kinagabihan din iyon, nakatanggap si Don Mateong isang sobra. Sa loob ay may mga litrato, lumang pahayagan, at isang record. At nang basahin niya ito, naramdaman ng milyonaryo na bumubukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. Ang malitrato ay nagpakita ng isang mas batang lalaki na nakasuot ng puting lab coat na papalibutan ng mga kamera at mikropono. Ang ulong balita sa pahayagan, naninilaw na sa tagal, ay sumisigaw sa malalaking letra. Sikat na siruhano, inakusahan sa kamatayan ng pasyente at sa ibaba, isa pa, Dr. Anselmo Rivas, nawalan ng lisensya at naglaho. Binasa ni Don Mateo ang pangalan. At muli, Anselmo Rivas, ang lalaking kasalukuyang nasa silid na kanyang asawa upang bigyan siya ng buhay, ay naging isang sikat na siruhano ilang taon na ang nakalipas. Inakusahan ng pagpatay sa isang pasyente sa operasyon. Umupo ng mabigat ang milyonaryo sa silya ng kanyang opisina. Nangginginig ang kanyang mga kamay. Isang bahagi niya ang gustong punitin ang sobra at itapon sa apoy dahil nakita lang niya ang kanyang asawa na gumagalaw ang daliri pagkatapos ng 3 taon at walang lumang papel ang makakabura sa milagrong iyon. Ngunit ang isa pang bahagi, ang malamig at walang tiwala na bahagi na nagtayo ng kanyang imperyo ay bumubulong sa kanya na walang libre sa buhay na ito at ang isang lalaking may madilim na nakaraan ay hindi basta-basta lilitaw sa kanyang pinto. Paano kung ang lahat ay isang detalyadong panlilin lang? At kung ang milagrong kanyang asawa ay isa lamang pain para sa isang matagal ng planadong pahihiganti? Ngunit mayroon pang iba sa record na iyon, isang huling pahina. At nang basain ni Jaito, lumamig ang dugo ni Don Mateo, tulad ng ipinanggako ni Salazar. Ang pangalan ng pasyente na sinasabing pinatay ni Anselmo Rivas sa operasyon na iyon 10 taon na ang nakalipas, ay isang pangalan na kilala ni Don Mateo ng husto, sobrang husto. Ito ang apelidong Reyes, na nanginginig ang mga kamay, umakyat ang milyonaryo sa hagdan at pumasok sa silid kung saan tumatawa ang kanyang asawa sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon at inilagay ang mga litrato sa kama.
Bago mo pahawakan ulit ang aking asawa, sabi niya na basag ang boses sa galit at pagkalito. Ipapaliwanag mo sa akin ang isang bagay. Anselmo Rivas, itinuro niya ang huling pahina ng record. Bakit ang babaeng pinatay mo sa operasyon na iyon ay may apelyidong Reyes? Tiningnan ni Anselmo ang maalitrato, tiningnan ang pangalang nakasulat sa pahina at nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Dahil ang babaeng iyon, sabi ngang matanda sa isang bulong na halos hindi marinig, ay ang aking asawa at ang ina ng inyong asawa, Don Mateo. Naputol ang hininga ni Renata. Ano ang sinasabi ninyo? Lumapit si Anselmo sa kanya na may luha na umaahos sa kanyang kulubot na piski. Hindi ako dumating sa buhay mo nang hindi sinasadya. Renata, sabi niya, hinahanap kita sa loob ng 10 taon. Hindi mo alam kung sino ako talaga at ang babaeng namatay sa masang iyon. Ang sinasabing lahat na pinatay ko ay ang tunay mong ina. Ang pagbagsak ng siruhano, naging tahimik ang silid. Si Renata, nakaupo sa kama, ay nakatingin sa matanda na parang nawala ang buong lupa sa ilalim na kanyang mapa. Si Don Mateo ay pinipiga ang lukot na mga litrato sa kanyang kamao at si Anselmo, nakatayo sa tabingang bintana na nilalaro ngang liwanag ng hapon ang makulubot sa kanyang mukha, ay nagsimulang magsalita sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Isinalaysay niya ang buong katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, nagsimula siya. Hindi ako ang abang kalagayan na nakikita ninyo ngayon. Ako si Dr. Anselmo Rivas, pinuno ng operasyon sa ospital ng Maynila. Tinawag nila akong gintong kamay. Inoprahan ko ang mapuso na walang ibang nangahas hawakan. Nagligtas ako ng mga bata na dumating ng walang pag-asa. Mayroon akong reputasyon, pera, pagalang. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay hindi kailanman nakasya sa isang konsultasyon. Bumali ang kanyang boses. Ang pinakamahalaga sa akin ay siya, Catalina. Catalina? Bulong ni Renata. Ang iyong ina? Ipinikit ni Anselmo ang kanyang nga mata. Si Catalina ang pinakamaganda at pinakamatapang na babae na nakilala ko. Nag-ibigan kami noong bata pa kami at mahirap bago pa ako naging sinuman. Lihim kaming nagpakasal dahil hinding-hindi tatanggapin ng kanyang pamilya ang isang siruhano na walang apelyido at mula sa pag-ibig na iyon, ipinanganak ka, Renata, isang bata na may malalaking mata na humawak sa aking daliri ng buong lakas tuwing kinakarga ko. Ikaw ang buong mundo ko, akin at na iyong ina. Inilagay ni Renata ang nanginginit na kamay sa kanyang bibig. Mayroon sa loob niya, isang pintuan na sarado sa buong buhay niya ang nagsimulang umungol. Ngunit ang pamilyang iyong ina ay makapangyarihan at mapagmataas, patuloy ni Anselmo, at tumigas ang kanyang boses. Hindi nila kami pinatawad. Para sa kanila, sinira ni Catalina ang apelyido sa pagpapakasal sa akin. Gusto nila siyang bawiin, gusto nilang bawiin ka, at gusto pa nila ng iba. Ang mana na nasa pangalan ng iyong ina, isang kayamanan na sa pamamagitan ng testamento ay mapupunta sa kanyang anak sa iyo. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Renata na halos walang boses. Inilapat ni Anselmo ang kanyang no sa malamig na salamin ng bintana. Nang maksalita siyang muli, malaya ang kanyang maluha sa kanyang mukha. Nagkasakit ang iyong ina, isang sakit sa puso na nangangailangan ng operasyon. Ako ang pinakamahusay na siruhano sa bansa, ngunit dahil sa etika, tumanggi akong operahan siya mismo. Hindi kailanman dapat operahan ang minamahal dahil nanginginig ang mga kamay. Kaya nagtiwala ako sa aking koponan. Nagtiwala ako sa isang batang doktor, ambisyoso, inirekomenda mismo ang pamilya ni Catalina, isang lalaki na palaging nakangiti at nangangako ngang impossible. Ibinukas ni Anselmo ang kanyang mamata at idiniin ang maito sa kawalan. Ang pangalan ng lalaking yon ay Octavio Salazar. Ang pangalan ay bumaksak sa silit na parang bato. Sa panahon ng operasyon, may nangyari na mali, patuloying matanda. Ang nga dosis ay binago, ang nga record ay minanipula. Namatay si Catalina sa mesa sa harap ng aking mamata nang walang magawa. At nang gusto kong isumbong ang nakita ko, huli na. Naireistro na nila ang buong kuwento. Bigla, sinabi ngang mapapel na ako ang nag-operate, na ako ang gumawa ng maling hakbang, na ako, sa aking gintong kamay, ay pumatay sa sarili kong asawa dahil sa kapabayaan. Ang kanyang boses ay nabasag. Inalis sa akin ang lisensya. Kinalatkat ako sa mapahayagan. Ginawa akong halimaw na pumatay sa babaeng mahal ko. At habang lumulubog ako sa impyernong iyon, ginawa nila ang gusto nilang gawin. Kinuha kanila mula sa aking mabisig. Idineklara kang ulila at pinalaki kang isang Reyes sa ilalim ng kanilang apelyido.
malayo sa akin. Sinabi nila sa akin na hinding-hindi na kita muling makikita. Umiyak si Renata ng tahimik na nakalagay ang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Gumugol ako neon taon sa kalye, Renata, sabi ni Anselmo. 10 taon na natutulog sa mga karton, kumakain ng basura. Hinahanap ka sa bawat kanto ng bawat lungsod. Nawala ko ang bahay, ang pangalan, ang katinuan paminsan-minsan, ngunit hindi ko kailanman nawala ang isang bagay. Ang pangako na ginawa ko sa iyong ina bago siya ipinikit ang kanyang mga mata sa masang iyon. Isinumpa ko na hahanapin kita, na poprotektahan kita, na hindi ko hahayaan na saktan ka nga iyon. Lumapit siya sa kama ng dahan-dahan at 3 linggo na ang nakalipas. Habang namamalimos sa labas ng isang ospital, narinig ko ang 2 nurse na nag-usap tungkol sa lumpong asawa ng magnate na si Don Mateo Reyes, isang batang babae. Maganda na nakaupo sa wheelchair na walang doktor ang makapagbagaling at isang pinakakatiwalaang doktor na nag-aalaga sa kanya, si Dr. Octavio Salazar. Nalyab ang kanyang magamata. Kaya nalaman kong nahanap kita at nalaman kong ang parehong kamay na pumatay sa iyong ina ay pinapatay ka rin ngayon ng dahan-dahan sa kama na ito. Ang sumunod na katahimikan ay hindi matiis. Nagsisinungaling ka, sabi ni Don Mateo. Ngunit wala ng lakas ang kanyang boses. Ang lahat ng ito ay kwento ng pahihiganti. Naniniwala ba kayo na ang isang lalaking gustong magiganti ay ilalaan ang kanyang huling lakas sa pagpapalakat muli sa asawa ng kanyang kaway Don Mateo? Sagot ni Anselmo ng may walang hanggang kalungkutan. Hindi ako dumating upang sirain ang sinuman. Dumating ako upang iligtas ang aking anak at lumabas na ang aking anak sa isang malupit na pagbabago ng kapalaran ay napunta sa pagpapakasal sa inyo. Umurong si Don Mateo na parang nasuntok at saka nangyari ang hindi inaasahan ng sinuman. Si Renata, na nanginginig ang boses, ay nagsimulang humuni, isang lumang, matamis na himig, isang lulabi na lumabas mula sa isang nakalimutang sulok ng kanyang alaala bago pa siya magkaroon ng maalaala. Naging bato si Anselmo. Ang awit na iyan, bulong niya, iyan ang awit na kinakanta sa iyong ina tuwing gabi. Matulog ka na, aking mahal. Walang ibang nakakaalam ng himig na iyan. Ginawa niya iyan para sa iyo. Huminto si Renata sa paguni. Ang maluha ay bumuhos. Nasa isip ko iyan sa buong buhay ko, sabi niya nang umiyak. Mula nang ako ay makaalaala, inakala kong pinangarap ko lang. Tinanong ko ang pamilya at walang nakapagsabi sa akin kung saan ito galing. Sinabi nila sa akin na baliw ako. Tiningnan niya si Anselmo nang may umaapaw na mga mata. Ikaw, Toto, ikaw ang aking. Hindi niya matapos ang salita. Si Anselmo, na nanginginig ang mga kamay, ay naglabas mula sa kanyang basahan ng isang maliit na bagay na kanyang itinago sa loob ng 10 taon sa kanyang dibdib, isang pilak na medalyon na kinakalawang at pinilipit ng panahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang napakaliit at kupas na litrato. Isang bata at nakniningning na babae na may hawak na sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Ito ang iyong ina, sabi ngang matanda. At ang sanggol na iyon ay ikaw nang ipinanganak ka. Ang tanging nailigtas ko nang kinuha nila ang lahat sa akin. Tingnan mo ang likod, Renata. Tingnan mo ang ipinaukit na iyong ina. Kinuha ni Renata ang medalyon na nangingini ang madaliri at binasa ang halos na burang maletra. Para sa akin, Renata, kahit papagiwalain tayo ng mundo, mahahanap ka ng aking pag-ibig, mama. At saka wala ng pag-alinlangan sa kanyang puso, tanging isang malawat na sakit at isang katotohanan na hinihintay niya sa buong buhay niya. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, bago pa matapos ang muling pakikita na iyon, biglang bumukas ang mapinto ng silid. Pumasok si Dr. Salazar. Sa pagkataong ito, hindi lamang siya sinamahan ng 2 pulis at isang abogadong nakabarong elegante. Ayan siya, bulalas ni Salazar. Itinuro si Anselmo ng may daliri na nag-akusa. Iyan ang lalaki. Si Dr. Anselmo Rifas, isang pugante sa hustisya, nahatulan ng hindi sinasadyang pagpatay 10 taon na ang nakalipas. Sinusundan ko siya sa loob ng maraming linggo. Nagpanggap siya sa bahay na ito, nagbigay ng droga kay Binibining Reyes gamit ang maparaan ng charlatan, at inilagay siya sa malaking panganib. Mga pulis, arestuhin siya kaagad. Hindi, sigaw ni Renata. Wala siyang ginawa. Pinapagaling niya ako, Binibini, para sa inyong sariling kaligtasan. Sabi nga isa sa mga pulis habang nilalabas ang posas.
Ang lalaking ito ay may umiral na warrant of arrest. Kailangan niya kaming samahan. Si Mang Nestor, na pumasok matapos ang gulo, ay humarang na nakabukas ang mabraso. Huwag niyo siyang kunin, mabuti siyang tao, narinig ko si Doktor Salazar na nagpaplano na isang krimen sa telepono. Narinig ko siya at sino ang maniniwala sa isang waiter. Tumawa si Salazar ng may pagamak. Umalis ka, matanda, o arestuhin kita para sa paghadlang. Pinusasan nila si Anselmo. Hindi lumaban ang matanda. Habang hinihila siya palabas, lumingon lang siya at tiningnan si Renata sa kanyang balikat ng may katahimikan na bumali sa pusong lahat ng naroroon. Pakinggan mo ako anak, sabi niya. Anuman ang mangyari, huwag kang kukuhangan. Anumang gamot mula sa kamay ng lalaking iyon. Wala, narinig mo ba? Ang buhay mo ay nakasalalay dito. Babalik ako. Ipinapangako ko sa alaala ng iyong ina. Babalik ako, at dinala nila siya. Nananatili si Don Mateo sa gitnang silid na may hawak pa rin ang malitrato, nakatingin sa kanyang asawa na umiyak ng walang pag-asa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaki na kumokontrol sa lahat ay hindi alam kung ano ang paniniwalaan, kung sino ang pagkakatiwalaan o kung saan ang katotohanan. Ang hindi pa alam ngang milyonaryo, ang hindi alam ngang sinuman sa kanila ay ang tao na pumirma sa warrant of arrest kay Anselmo kinagabihan, ang dinakikitang kamay na gumagalaw kay Salazar tulad ng isang puppet sa loob ng 10 taon ay nakatira sa ilalim na parehong bubong nila at natutulog ilang pinto lamang ang layo. Ang nilason na katotohanan. Hindi natulog si Don Mateo Reyes ngayong gabi. Isang bagay sa loob niya ang nabasag at hindi niya kayang buuin. Nakakulong sa kanyang opisina na may maalitrato ni Anselmo na nakakalat sa mesa at ang himig ng lulabi na iyon na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Gumawa siya ng desisyon na salungat sa lahat ng kanyang lohika bilang isang negosyante, ang magtiwala sa kanyang kutob. Pagsapit ng umaga, tinawagan niya ang independenteng laboratorio na lihim niyang pinadalhan ng hiringgilya na kinumpiska kay Dr. Salazar. Ang boses sa kabilang linya ay nakumpirma sa kinatatakutan na ng kanyang puso. Don Mateo, ang laman ng hiringgilya na iyan ay hindi sedative para sa nerbiyos. Ito ay isang neurotoxic compound na dahan-dahang gumagana, isang substansya na idinisenyo upang unti-anting paralisahin ang nervous system nang walang bakas sa mga karaniwang pagsusuri. Sa maliliit at patuloy na dosis, pananatili nito ang isang tao na lumpo ng permanente. Sa isang mataas na dosis tulad ng hiringgilya na ito, pinatay sana nito siya sa loob ng ilang oras. Nadulas ang telepono mula sa kanyang kamay. Totu, lahat ay totu. Sa loob ng 3 taon, habang siya ay gumagastos ng malaking halaga sa mga dayuhang doktor, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng husto ay nilalason ang kanyang asawa sa ilalim ng kanyang sariling bubong. At ang pulubi na kanyang hinamak at ipinaaresto ay nagsabi ng katotohanan mula sa unang segundo. Bumaba si Don Mateo sa hagdanan na galit na hinahanap si Salazar. Natagpuan niya ito sa sala na uminom NGKP, kalmado na parang siyang mayari NJ bahay. Malditong masamang tao, sigaw ngang milyonaryo habang hinahawakan siya sa kwelyong barong. Mayroon akong maresultang laboratorio, nilalason mo ang aking asawa. Pinatay mo ang kanyang ina 10 taon na ang nakalipas at sa loob ng 3 taon, ay pinapatay mo rin siya, sisirain kita, ikukulong kita sa kulungan sa buong, natitirang miserable mong buhay. Ngunit si Salazar, malayo sa panginginig, ay gumawa ng isang nakakakilabot na bagay. Ngumiti siya. Hindi ko gagawin iyan, Don Mateo. Sabi niya na may nakakalason na kalmado. Inayos ang kwelyong kanyang barong. Dahil ako ay makamay lamang, ako lamang ang nagpapatupad. Kung ilulubog mo ako, ilulubog mo rin ang buong pamilya mo. Talaga bang naniniwala ka na ako ang nagdesisyon na lasonin ang manugang ng pinakamakapangyarihang tao sa Maynila? Sino sa tingin mo ang nagbabayad sa akin? Sino sa tingin mo ang pumirma sa warrant of arrest laban kay Anselmo Rivas kahapon sa loob lamang ng ilang oras? Ginagalaw ang hukom at pulis ayon sa kanyang gusto. Binitawan siya ni Don Mateo na may masamang kutob na nagpapalamig sa kanyang likod. Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang iyong ama, Don Mateo. Lalong lumapad ang hiti ni Salazar. Tanungin mo si Don Fernando. Sa sandaling iyon, isang malalim at mahinahon na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Hindi mo na kailangang tanungin siya ngahit ano anak. Ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Lahat ay tumingin sa itaas.
dahan-dahang bumababa sa hagdan, nakasandal sa isang baston na may gintong hawakan. Nakasuot ng barong sutla at may ekspresyon ng ganap na lamig. Dumating si Don Fernando Reyes, ang patriarka, ang nagtatag ng imperyo, ang ama ni Don Mateo, na nagretiro sa silangang bahagi ng Siyon at halos hindi na nakikita. Ama, bulong ni Don Mateo. Sabihin mo sa akin na hindi totoo. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang. Umupo ka anak at makinig. Dahil sapat ka ng lalaki para maintindihan kung paano itinatayo at pinoprotektahan ang isang kayamanan. Dumating si Don Fernando sa huling hakbang at tiningnan ang kanyang anak ng walang bakas ng pagsisisi. Si Catalina ang aking nakababatang kapatid, isang matigas ang ulo, mapangarapin na babae, na nagpasya na sirain ang pangalan ng pamilyang ito sa pagpapakasal sa isang siruhano na walang pera. Nang mamatay ang aming ama, ipinamana niya sa kanya ang kalahating mana, ang kalahati, isang yaman na kung susundin ang kanyang landas ay mapupunta sa kamay ng pulubi na iyon at ang kanyang bastarda. Hindi ko ito mapapayagan. Ang dugong Reyes ay hindi basta-basta ipinapamahagi. Ipinapatay mo siya, sabi ni Don Mateo na walang tuno ang boses sa takot. Pinatay mo ang sarili mong kapatid? Gumawa akong mahirap na desisyon para sa kapakanan ng pamana, sagot ng matanda ng hindi kumukurap. Si Salazar ang nagasikaso, nega operasyon. Si Rivas ang pumasan, nega kasalanan. At ang bata, si Renata, ay nasa ilalim nega aking panggangalaga. Sa kanya, kinontrol ko ang mana ni Catalina sa loob ng maraming taon. At nang lumaki siya, maganda at masunurin, anong mas mahusay na paraan upang masiguro na ang kayamanan na iyon ay hinding-hindi lalabas sa pamilya kaysa sa pagpapakasal sa kanya sa iyo. Ang aking sariling anak, ngumiti siya ng may pagamak. Akala mo nagmahal ka, Don Mateo. Ako lang ang nag-ayos ng mga piyesa. Naramdaman ni Don Mateo na gumuho ang buong mundo. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay, ang kanyang pagmamahal kay Renata. Lahat ay inayos ng kanyang ama tulad ng isang laro ng chess. Hindi ako naniniwala, sabi niya, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Mahal ko si Renata. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay totoo. Wala akong pakialam sa iyong maplano. Pag-ibig, ulit ni Don Fernando ng may pahamak, na parang bumibikas ng maruming salita. Alam mo ba kung gaano karaming imperyo ang nawala dahil sa pag-ibig, anak? Ang iyong lolo ay naktayo ng bahay na ito sa pamamagitan ng dugo at kalkulasyon, hindi sa pamamagitan ng damdamin. Ipinagpatuloy ko lang ang kanyang gawain. Balang araw, magpapasalamat ka sa akin kapag naintindihan mo na ang isang Reyes ay hindi para sa matao, kundi para sa apelido. Ikinampay niya ang baston sa marmol. Hindi kailanman naintindihan ni Catalina. At tingnan mo kung paano siya nagtapos. At bakit pananatilihin siyang lumpo? Tanong niya ng nasasakal. Bakit patuloy siyang nilalason? Dahil ang isang babaeng malusog, malakas at matalino ay nagtatanong, sagot ni Don Fernando ng may lamig. Naalala na iimbestiga, inaangkin ang kanya, ang isang lumpo mahina at binibigyan ng gamot. Sa kabilang banda ay nakasalalay sa atin sa lahat ng bagay, madaling kontrolin. Hanggat si Renata ay nasa silyang iyon na naniniwala na siya ay may sakit, ang kayamanan ni Catalina, ang kanyang kayamanan ay nananatili sa atin. Perpekto iyon. Nagdilim ang kanyang mukha hanggang sa dumating ang lintik na pulubi na iyon upang sirain ang lahat. Baliw ka, sigaw ni Don Mateo. Isusumbong kita, ama, o hindi ka magbabayad para dito. Bumuntong hininga si Don Fernando na parang pinanghihinayangan ang kapabayaan ng isang bata. Ikinalulungkot ko, anak, na hindi. Sumanyas siya kay Salazar. Octavio, tila kailangan ng aking anak ng oras upang mag-isip-isip at kailangan ng ating mahal na Renata ang kanyang gamot. Hindi. Sumugot si Don Mateo. Ngunit kaagad siyang hinawakan ng dalawang bodyguard ni Don Fernando, maalalaking sumusunod lamang sa patriarka. Kinalatkat siya na sumisipa at sumisigaw patungo sa opisina at nilok ang pinto. Samantala, umakyat si Salazar sa hagdan na may bagong hiringgilya sa kanyang maleta, diretso patungo sa silid ni Renata. Nakita na ang babae na nakarinig ng mga sigaw ngunit hindi makagalaw mula sa kama ang pagpasok niya at kaagad na nalaman kung ano ang dahilan ng pagdating niya. Huwag ninyong subukan, sabi niya, gumagapang patungo sa kabilang dulong ang kama. Binalaan ako ni Anselmo. Hindi na ako kukuha ng anumang bagay mula sa inyong kamay. Ikinalulungkot ko, hindi na ito isang imbitasyon. Bini-bini, sagot ni Salazar.
lumalapit na may hiringgilya. Mga mula sa itaas. At sa pagkakataong ito, hindi ito maliit na dosis. Sumigaw si Renata ng buong lakas, ngunit napakalaki ng mansyon at nilinis ng mga gwardiya ni Don Fernando ang pasilyo. Hinawakan siya ni Salazar sa braso. Lumapit ang karayom sa kanyang balat. At saka ginawa ni Renata ang tanging magagawa niya. Sa lahat ng pagmamahal, takot at galit na naipon, ipinokus niya ang kanyang kaloban sa mga binti na nagsisimula palang magising at sumipa. Ito ay isang awkward, mahina na paggalaw, ngunit sapat upang matumba ang maleta sa sahig at makakuha ng ilang mahalagang segundo habang sumisigaw siya ng pangalan ng tanging tao na makakapagligtas pa sa kanya. Anselmo, Ama, tulungan mo ako. Ngunit si Anselmo ay kilometro ang layo. Nakakulong sa isang malamig na selda ng istasyon ng pulisya, na may makapulso na may marka ng posas at puso na nadurog dahil sa hindi niya pagtupat sa kanyang pangako. O iyon ang paniniwala ni Don Fernando Reyes dahil ang hindi alam ng patriarka ay ngayong umaga rin, isang matandang waiter na may puting buhok ang sumakay sa bus patungo sa istasyon ng pulisya na may sobre sa ilalim ng kanyang braso, isang sobre na naglalaman ng mga resulta na laboratorio na nakalimutan ni Don Mateo sa mesa at mayroon pa ang recording na nagawa ni Mang Nestor, nanginginig sa takot. Gamit ang kanyang lumang telepono noong gabing narinig niya si Salazar na nagpaplanong krimen mula sa bintana. Dito ako para makita ang nakakulong, sabi ni Mang Nestor sa bantay na pulis na may pinakamatatag na boses na kayang buuin. At may dala akong ebidensya na inosente siya, ebidensya na ang tunay na kriminal ay malaya pa rin at habang nag-usap, tayo ay malapit nang pumatay na isang babae sa mansyon na Magares. Ang opisyal, interesado, ay kinuha ang sobre at sa loob na selda na iyon, nang marinig ang magasalita ni Mang Nestor na umalinggaw sa pasilyo. Inangat ni Anselmo Rivas ang kanyang ulo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras at sa kanyang pagod na mamata ay muling sumindi ang isang lumang apoy na hindi napigilan ng 10 taon sa lansangan. Kaya mo anak, bulong niya humawak sa mga rehas. Darating na ako, sa pagkataong ito ay darating ako sa tamang oras. Mangyayari ang imposible. Nangyari ang imposible. 3 beses na pinakinggan ngang opisyal ngang pulisya ang recording. Dito, nang may ganap na kalinawan, ang boses ni Dr. Octavio Salazar ay nagsabing, kung gumaling siya, guguho ang lahat ngayong gabi, gawin nating mukhang aksidente ulit. Pagkatapos, ay sinuri niya ang ulat ng independenteng laboratorio na selyado at pinirmahan na nakumpirma sa neurotoxic na lason. At sa huli ay tiningnan niya ang matanda sa selda, ang taong akalang lahat ay isang baliw na pulubi, at naintindihan niya na may hawak siyang mas malaki kaysa sa sinumang pugante. Palabasin ang nakakulong, utos niya, at maghanda, nege 3 patroljar, pupunta tayo sa mansyon Nega Maga Reyes gayon. Nang bumukas ang posas, pinunasan ni Anselmo ang kanyang pulso at tiningnan si Mang Nestor na puno ng luha ang mata. Matigas na ulo, sabi niya habang yakap ito, iniligtas mo ang buhay ko. Ibinabalik mo sa akin ang pananampalataya, Don Anselmo. Sagot ni Mang Nestor na kangiti sa gitnang luha. Ngayon, tumakbo na kayo, kailangan kayo ng inyong anak. Tumawid ang makapatrol, karsa lungsot na umalulong ang makasirena. Samantala, naubos na ang oras. Nakuha ni Salazar ang maleta mula sa sahig at hawak si Renata sa unan, hawak ang hiringgilya. Lumalaban ang babae ng buong lakas, ngunit mas malakas ang doktor. Manatili kayong tahimik. Kung sakali, mabilis lang siya, heart failure, walang sinuman ang maghihinala ng kahit ano. Pakiusap, nagmamakaawa si Renata. Nagigising ang mabinti ko, kaya kong mabuhay. Naibalik ko ang aking ama, huwag ninyong gawin ito sa akin. Hinaplos ngang karayom ang kanyang balat, at saka sumambulat ang pinto. Sumugot si Anselmo Rivas sa silit na parang bagyo. Kasunod ang mapulis, 10 taon sa lansangan ang nagturo sa kanya na kumilos ng mabilis kapag may buhay na nakataya. At walang selda, walang posas, walang Don Fernando sa mundo ang makakapigil sa kanya na maabot ang kanyang anak. Bago pa makapag-react si Salazar, sinugod siya matanda ng may lakas, na tila imposible sa kanyang payat na katawan. Binaluktot niya ang pulso ni Salazar at inagaw ang hiringgilya mula sa kanyang kamay, inihagis ito sa dingding kung saan ang nakamamatay na likido ay walang malay na natapon sa marmol. Lumayo ka sa anak ko, sigaw ni Anselmo.
Kaagad na hinawakan ng mga pulis si Salazar. Ang doktor, na nakakulong, ay tuluyang nawala ang maskara ng kalmado. Sinusunod ko lang ang utos, sigaw niya habang umikot. Hindi ako si Don Fernando. Siya ang nagplano NG lahat. Siya ang pumatay kay Catalina. Pinilit niya ako. Isa lang akong empleyado. Mayroon kayong recording, mayroon kayong lahat. Ngunit siya ang tunay na mamamatay tao. Salamat sa pagtatapat, doktor. Sabing hepeng pulisya. Kayo ay inaresto para sa pagtatangka ng pagpatay. Pagtatangka na sibil na pagpatay. At para sa pagpatay, kay Catalina Reyes 10 taon na ang nakalipas. Lahat ay recorded. Sa sandaling iyon, bumukas ang mapinto ni opisina. Si Don Mateo, na nagawang puwersahin ang kandado mula sa loob, ay sumugot patungo sa silid ng kanyang asawa. Dumating siya sa tamang oras upang makita si Salazar na nakaposas at si Anselmo na nakaluhod sa tabing ang kama, hawak ang kamay ni Renata. Renata, tumakbo si Don Mateo sa kanya na lubos na nagdurusa. Patawarin mo ako, mahal ko. Wala akong alam, ipinapangako ko sa Diyos. Hindi ko alam ang ginawa ng aking ama. Lumingon siya kay Anselmo at ang mapagmataas na milyonaryo ay gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa kanyang buhay. Lumuhod siya sa harap ng lalaking hinamak niya sa restauran. At sa inyo ako humihingi ng tawad ng nakaluhod, Don Anselmo. Tinawag ko kayong pulubi. Ipinakalatkat ko kayo. Pinagtawanan ko kayo sa harap ng lahat. At kayo samantala, ang tanging nagsasabi ng totoo. Ang tanging gustong magligtas sa kanya. Wala akong maibayad sa inyo sa ginawa ko. Tiningnan siya ni Anselmo ng walang sama ng loop. Inilagay niya ang isang kamay sa balikat nito. Tumayo ka, Don Mateo, sabi niya. Ang isang tao na kayang lumuhod upang humingi ng tawad ay hindi na ang parehong tao na nagpahiya ng sinuman. Ikaw ay nalinlang din. Biktima ka rin sa laro ng iyong ama. Ngunit hindi patapos ang eksena mula sa pintuan. Habang kinakalabog ang sahig gamit ang kanyang baston na may gintong hawakan, lumabas si Don Fernando Reyes. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit, nakakawa, dumura ang patriarka. Lahat kayo ay nakaluhod, umiyak na parang makatulong. Naniniwala ba kayo na ang isang papel at isang recording ay makakawasak sa itinayo ko sa loob na 40 taon? Mayroon akong pinakamahuhusay na abogado sa bansa. Hawak ko ang mahukom sa bulsa ko. Walang halaga ang recording na iyan. Pilitin ko itong ilabas at bukas din. Lahat kayo ay nasa kalsada habang ako ay nananatili dito, buot-ulat ng dati. Nagkakamali ka, ama, sabi ni Don Mateo. Tumayo ng may bagong tatak sa boses. Dahil hindi ka na lumalaban sa isang pulubi o sa isang may sakit na babae, lumalaban ka sa akin. At alam ko ang bawat account, bawat kumpanya, bawat maruming sikreto ngang imperyong ito. Kung may abogado ka, mayroon akong ebidensya. Ilang taon na akong pumipirma nga na dokumento na hindi ko man lang binabasa, nagtitiwala sa iyo ng bulag. Ngunit ang parehong na dokumento na iyon ay nagsasabi na iyong buong kwento. Ang masuhol, ang biniling testigo, ang pera na ginagalaw mo upang takpan ang pagkamatay ng sarili mong kapatid. Tapos na. Hindi ko hahayaan na patuloy kang manakit. Kahit pa ikaw ang aking ama, kahit pa mawala ang apelyido, ang kayamanan, at ang lahat ng akala kong akin. Tiningnan siya ni Don Fernando nang may pagkadismaya na parang ang sarili niyang anak ay biglang naging isang estranghero. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, bulong niya, dahil sa isang babae, dahil sa isang dayuhan. Hindi, sabi ngang isang boses mula sa kama. Lahat ay lumingon. Si Renata, na puno ngang luha ang mukha at nakakuyom ang makamao sa mga kumot, ay nakatingin kay Don Fernando ng may determinasyon na hindi pa nakita ang sinuman. At dahan-dahan, nang may pambihirang pagsisikap, nagsimula siyang gumalaw. Inalis niya ang kumot, ipiniit ang kanyang katawan, inilagay ang kanyang dalawang hubat na paa sa malamig na marmol ng sahig. Renata, huwag, bulong ni Anselmo na may kaba. Maaga pa, hindi pa kaya ngayong mabinti. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Renata. 3 taon na nakatali sa silyang iyon, 3 taon na sinabi sa kanya na hinding-hindi na siya makakalakat muli. Natanggapin ang kanyang kapalaran bilang lumpo, 3 taon ng kasinungalingan, na lason na nakabalat kayo bilang gamot, na isang gintong hawla na itinayo sa ibabaw ng libingan ng kanyang ina. Ang lahat ng naipong sakit na iyon ay naging isang puwersa sa isang iglap na walang tulok na kalamnan ang makakapigil. Humawak siya sa gilid ng kama. Nanginginig mula ulo hanggang paa,
na may pawis sa kanyang no at nakakuyom ang ngangipin, itinula ni Renata ng buong lakas ng kanyang kaluluwa, ng kanyang galit, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang bagong natuklasang kalayaan. Nanlambot ang kanyang natuhod, muntik siyang matumba, ngunit hindi siya natumba at tumayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakatayo si Renata Reyes. Ang buong silid ay napigilan ang hininga, tinapan ni Anselmo ang kanyang bibig gamit ang makamay, umiyak ng walang kontrol. Nananatili si Don Mateo, maging ang mga pulis ay yumuko ang tingin sa sobrang emosyon. At pagkatapos ay humakbang si Renata ng wobbly, masakit, milagroso, isang hakbang patungo kay Don Fernando, ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. Hindi ako dayuhan, sabi niya na nanginginig ang boses, ngunit malinaw tulad ng kampana. Ako ang anak ni Catalina Reyes, ang babaeng pinaslang ninyo. Ako ang anak ni Anselmo Rivas, ang lalaking sinira ninyo, at nakatayo ako sa harap ninyo upang makita ninyo mismo na talo kayo. Na walang lason, walang abogado, walang biniling hukom ang makatalo sa katotohanan. Humakbang siya ulit at isa pa, naglalakat ako. Don Fernando, nakikita niyo, naglalakat ako at didiretso ako sa korte na makokondena sa inyo. Umurong si Don Fernando na maputla, nadapa sa kanyang sariling baston. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang patriarka ngang bakal ay natakot, dalhin ninyo siya, utos ngang opisyal. Habang pinusasang ng mga pulis si Don Fernando Reyes at dinadala palabas ng mansyon, sumisigaw ang matandang patriarka ng magabanta na hindi na nakakatakot sa sinuman. Nawala ang kanyang masalita sa etyo nga mahapasilyo nga marmol, tulad ng nawala na rin magpakailanman ang kanyang kapangyarihan at sa gitna nga silid. Sa ilalim ng gintong liwanag nga hapon, isang anak na babay ang sa wakas ay lumakat patungo sa mabisik ng kanyang ama. Tinanggap siya ni Anselmo. Niyakap siya ng buong lakas ng 10 taon ng pakawala at pareho silang umiyak ng makasama ng nakatayo. Ang pinakamasaya at pinakamasakit na iyak na narinig ng mansyon na iyon kailanman. Nahanap kita? Bulong ni Anselmo sa gitna ng pagiyak. Nahanap kita, anak ko. Natupad ko ang aking pangako. Natupad ko ang pangako na ginawa ko sa iyong ina. Sa labas, lumayo ang masirena na dala ang manakasala. Sa loob, isang pamilya na sinira ng kapalaran sa libu-libong piraso ang nagsimula ng gumaling. Pagitubos at handa na ang gimeza. Pagkaraan ng 6 na buwan, isang paksa lang ang pinag-usapan ng buong Maynila. Ang maulong ang balita sa pahayagan na 10 taon na ang nakalipas ay sumira sa pangalan ng isang inosenteng siruhano ay ngayoy sumuko sa katotohanan sa malalaking letra. Magnate na si Fernando Reyes, hinatulan ng 30 taon dahil sa pagpatay sa kanyang kapatid. At sa ilalim, ibinasura si Dr. Bleng Anselmo Rivas, gintong kamay, nabawi ang lisensya matapos ang isang dekada ng kawalang katarungan. Lubhang mapanira ang paglilitis, ang recording ni Mang Nestor, ang ulat ng laboratorio, ang pagtatapat ni Salazar upang mabawasan ang kanyang sariling sentensya, at higit sa lahat ang testimonya ni Renata na nakatayo sa harap ng korte, naglalakat ng walang tulong patungo sa testigo stand, ay nagbaon kay Don Fernando sa ilalim ngang bigat ngang kanyang sariling makrimen. Nang araw na iyon sa punong-punong taon na silit, gumawa si Renata ngang isang bagay na hindi malilimutan ngang sinuman. Ang abogado ni Don Fernando, sa isang huling desperadong pagtatangka, ay nagpahiwatig sa hurado na ang babay ay nanatiling isang lumpo, mahina, madaling manipulahin ng isang matandang may sama ng loop. Sa kadahan-dahang tumayo si Renata mula sa kanyang upuan, isinantabi ang baston na halos hindi na niya kailangan at naglakad sa buong gitnang pasilyo ngang silid, hagbang-hagbang sa harap ng nagtataka na tingin ng lahat, hanggang sa huminto siya sa harap ng luklukan ng akusado. Tiningnan niya si Don Fernando sa mata. Mahina, sabi ninyo, bigkas niya sa mahinahon at malinaw na boses. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala ninyo ako na patay ang aking mabinti. Sa loob ng 3 taon, nilason ninyo ako upang hindi ko maalala, upang hindi ako magtanong, upang hindi ako maglakat. At narito ako, nakatayo, naglalakad sa harap ng lalaking pumatay sa aking ina at nagtangkang pumatay sa akin. Kung ito ang ibig sabihin ng pagiging mahina, Ginoong abogado, kung gayon hindi ko gustong isipin kung ano ang ituturing ng inyong kliyente na malakas. Hindi na kailangan ng hurado ang mahabang panahon, ang patriarka ngang bakal, na akala ay hindi kayang sirain, ay gugugulin ang nalalabi ngang kanyang maaraw sa isang selda,
nawalan ngang lahat ng mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang sariling dugo, si Octavio Salazar ay sasamahan siya sa loob ng 25 taon. Samantala, si Don Mateo Reyes ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa halip na itago ang kahihiyan ng kanyang pamilya, inilantad niya ito. Inayos niya ang imperyo mula sa itaas hanggang sa ibaba, tinanggal ang bawat kasabwat. Ibinalik kay Renata ang kayamanan na karapat-dapat na pag-aari ng kanyang inang si Catalina at inilaan ang isang malaking bahagi ng kanyang kapital sa isang bagay na ituturing ang kanyang ama na kabaliwan. Ang pagtatatag nga libreng ospital para sa pinakamahirap at sa pamamahala nga mga ospital na iyon, inilagay niya ang isang tao. Ako, sabi ni Anselmo nang imungkahi ni Don Mateo sa kanya. Don Mateo, matanda na ako. Gumugol ako maon-taon sa kalye. Hindi na tulad ng dati ang aking makamay. Ang inyong makamay, sagot ni Don Mateo, ang tanging pagkakatiwalaan ko sa aking buhay at sa buhay ng aking asawa. Pinagaling ninyo ang hindi kayang pagalingin ng sinumang espesyalista sa mundo at ginawa ninyo iyon ng walang hinihinging kapalit, maliban sa isang plato ng pagkain. Tanggapin ninyo, Don Anselmo, ibalik ninyo sa matao ang kinuhang buhay sa inyo. Isang pangalawang pagkakataon. Tinanggap ni Anselmo. At kaya, ang lalaking sa loob nga 10 taon ay natutulog sa makarton at kumakain ng basura, ay naging direktor ng unang libreng ospital sa Maynila, isang lugar kung saan walang may sakit ang hinding-hindi tatanggihan dahil sa kakulangan ng pera, at kung saan sa pasukan, nakaukit sa bato ang isang pangungusap. Dito, walang nagugutom, hindi sa tinapay, hindi sa pag-asa. Nang araw ng inaugurasyon, mahabang pilang ordinaryong tao ang naghihintay sa mga pinto at si Anselmo, bago pa man asikasuhin ang unang pasyente, ay gumawang isang kakaibang bagay. Lumabas siya sa kalye, naganap sa mga sulok at natagpuan ang isang lalaking natutulog sa mga karton tulad ng pagtulog niya sa lupgang maraming taon. Dahan-dahan niya itong ginising. Inalok ang kanyang kamay at sinabi, "Halika, kaibigan, ngayon ay kakain ka ang mainit at bukas, kung gusto mo, bibigyan kita ang trabaho dahil natulog din ako kung saan ka natutulog. At binigyan akong isang taong pangalawang pagkakataon." Umiya ang lalaki na hindi makapaniwala at mula noon ayon ang naging tata ni Anselmo Rivas, ang doktor na dating pulubi at hindi kailanman, ni isang araw man lang, nakalimutan kung saan siya nanggaling. Ngunit ang kwento ay may isa pang huling eksena, ang pinakamaganda sa lahat. Isang gabi, nag-organisa si Don Mateo ng isang hapunan, hindi sa mansyon, kundi sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang ginintuang Palacio Restaurant. Puno ang salon, tulad ng kinatatakutang gabing iyon, parehong mamesa na may puting mantel, parehong makristal na chandelier, marami sa parehong mayayamang kumakain na 6 na buwan na ang nakakaraan ay malakas na tumawa sa isang pulubi. Ngunit sa pagkakataong ito, bumukas ang mapinto at pumasok ang isang kakaibang lalaki. Pumasok si Anselmo Rivas na nakasuot ng eleganteng barong, maayos ang balbas. Tuwid ang tindig ng isang taong nabawi ang kanyang dignidad, ngunit sa kanyang kamay, sa halip na isang maleta ng doktor, may hawak siyang isang bagay na nagpakaba sa marami. Ang lumang itim na sako ang basura na iyon, ang dinala niya sa loob ng 10 taon, ngayon ay walang laman, maingat na nakatiklop. "Bakit ninyo dala iyan, ama?" tanong ni Renata habang hawak ang kanyang braso. Naglalakad siya sa tabi nito na nakasuot ng isang matatag na asul na damit sa kanyang dalawang malusog na binti. "Para hindi makalimutan kailanman, anak," sagot ng matanda, "para maalala na ang isang tao ay mahalaga sa kung ano ang nasa puso niya, hindi sa kung ano ang nasa bulsa niya, na ang tumatawa sa mahirap ngayon ay maaring mangailangan ng kanyang makamay bukas, at na ang dignidad ay hindi nawawala kahit kunin ang lahat sa iyo, nawawala lamang ito kapag huminto ka na sa pagiging makatarungan." Dumating sila sa pangunahing mesa. Doon naghihintay si Don Mateo na nakatayo at ang matandang si Mang Nestor, na hindi na nakasuot ng uniforme ng waiter. Pinangalanan ni Don Mateo si Mang Nestor bilang general manager ng restaurant at ngayong gabi, sa unang pagkataon sa loob ng 30 taon, umupo si Mang Nestor bilang isang guest of honor sa halip na magsilbi. "Don Anselmo," sabi ni Mang Nestor na pinupunasan ang luha gamit ang panyo, "naalala niyo ba ang gabing iyon nang sabihin ko sa inyo na kunin ang pagkain at umalis tayo sa likod na pinto? Naalala ko, matigas na ulo. Mabuti na lang at hindi kayo nakinig sa akin." Tumawa si Mang Nestor. "Tingnan niyo lang kung nasaan tayo ngayon." Itinaas ni Don Mateo ang kanyang kopa at nanahimik ang buong salon.
Ang mga mayayamang iyon na datiya nangungutya ay ngayoy nakikinig ng may pagalang. 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi ngang milyonaryo na puno nga emosyon ang boses. Sa parehong salon na ito, may pumasok na isang lalaki na humihingi lang ang isang plato ng pagkain kapalit ng isang milagro. Tinawag ko siyang pulubi. Pinagtawanan ko siya. Ipinakalatkat ko siya sa kalye. Huminto siya at tiningnan si Anselmo sa mata at lumabas na ang lalaking iyon. Ang pinakamahirap sa lahat ng narito ngayong gabi ay siya ring pinakamayaman. Mayaman sa karangalan, mayaman sa pag-ibig, mayaman sa isang kabaitan na walang sinuman sa atin, sa lahat ng ating pera, ang nakilala. Ang hapunan na ito ang aking paraan upang humingi ng tawad sa publiko. Sa harap ng mga taong nagpahiya sa inyo at upang sabihin sa buong Maynila, salamat Don Anselmo, salamat sa pagbabalik sa akin ng aking asawa. At salamat sa pagtuturo sa akin ng hindi na ituro ng aking ama sa lahat ng kayang-kayamanan na ang tunay na kayamanan ay ang kabutihan. At saka ang buong salon, ang parehong mataong 6 na buwan na ang nakakaraan ay tumatawa ng malupit, ay tumayo at nagpalakpakan ng matagal, taos puso, at naantik, may ilang umiyak. Ang babaeng may diamanteng kwintas, ang dumura nga alak sa tawa noong gabing iyon, ay ngayoy tinatakpan ang kanyang mukha ngang napkin na nahihiya. Si Anselmo, nakatayo sa harap ng lahat, ay hindi nagsabi ng malalaking salita, ngumiti lang. Sa ngiti na iyon na pagod at sinauna, puno nga paklat, at niyakap ang kanyang anak. Ang tanging hiniling ko nung gabing iyon ay pagkain, sabi niya ng mahina habang niyayakap siya ni Renata. At ang buhay ay nagbigay sa akin ng higit pa sa isang plato. Ibinigay niya sa akin ang aking anak, ibinalik ang aking pangalan, at ibinalik ang aking pananampalataya na sa huli ang katotohanan ay laging nakakahanap ngang daan pawi. Umupo silang lahat sa mesa, ang parehong mesa kung saan 6 na buwan na ang nakalipas ay pinahiya ng isang mapagmataas na magnate ang isang pulubi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalaking may sakong basura ay umupo sa ulong ng mesa bilang isang kapantay, bilang isang ama, bilang isang bayani. At habang napupuno ng mainit na pagkain ang mga plato at ang mga kopa ay nakikintinan para sa hustisya, inilagay ni Renata ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama na naibalik at tiningnan ang kanyang asawa na sa wakas ay mahal siya ng malaya at totoo, ng walang anino, walang kasinungalingan, walang lason. Sa labas, kumikislap ang mailaw ng Maynila tulad ng manahulog na bituin. Sa loob, isang pamilya na sinira ng kapalaran sa libu-libong piraso ang muling naging buo. Dahil sa huli, maminamahal kong kaibigan, itinuturo sa atin ng kuwentong ito ang isang bagay na hindi kailanman mabibili ng pera, na hindi natin dapat husgahan ang sinuman sa kanyang anyo, dahil ang pinakamababang uri ng tao ay maring magdala ng pinakamalaking puso sa loob, na ang kasamaan gaano man ito kapangyarihan ay laging bumabagsak sa bigat ng katotohanan, at na ang pag-ibig ng isang ama, ang pag-ibig na dumadaan sa 10 taon ng kalye, ng gutom at ng kawalang katarungan upang tuparin ang isang pangako, ay ang pinakamatindi na puwersa na umiral sa mundo. Humingi ng pagkain si Anselmo Rifas at kapalit, nang hindi niya nalalaman, ibinalik niya ang kaluluwa ng isang buong pamilya. Wakas,